Hindi na bago para sa pag-asa magkakasunod na pagpasok ng mga bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng iisang buwan. Samantala, pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo pumalo sa mahigit 10 bilyong piso. Si Ryan Lesiges sa sentro ng Balita Live. Naomi, tiniyak nga ng Department of Agriculture yung agarang tulong doon sa mga magsasaka na naapektuhan ng magkakasunod na pagpasok ng bagyo sa bansa. Batay sa pinakahuling tala ng DA, umaabot na sa mahigit 10 bilyong piso ang iniwang danyos ng nagdaang bagyong Christine at bagyong Marce. Hindi pa kasama dyan now yung damage na iniwan naman ng bagyong Nika. Habang yung Pag-asa, ipinaliwanag nga yung kung bakit sunod-sunod yung pagtama ng bagyo dito sa bansa ngayong buwan ng Nobyembre. Hindi pa nangangalahati ang buwan ng Nobyembre pero 4 na magkakasunod na bagyo na ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR at lahat ng ito ay tumama sa kalupaan ng bansa. Kabilang dito ang bagyong Leon, bagyong Marce at bagyong Nika at ang paparating na bagyong Ophel. Tanong tuloy ng marami, normal pa kaya ito? Sabi ng Pag-asa, hindi unusual ang sunod-sunod na bagyo na pumasok at tumama ngayong buwan. Sa isinagawang forum ng Quezon City Journalists Incorporated, sinabi ni Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction ng Pag-asa, na nangyari na daw ito noong taong 1951 kung saan umabot pa sa 7 ang tumamang bagyo sa kaparehong buwan. 6 na bagyo naman ang pumasok sa bansa sa kaparehong buwan noong taong 1948. Git ni Solis na ang nararanasan ngayon ng bansa ay La Nina-like condition kung saan tumataas ang probability ng ulan mula sa bagyo. So sa ngayon nakikita po natin yung sunod-sunod na bagyo na nakikita natin. Ito po ay embedded dun sa Intertropical Convergence Zone. So ibig sabihin po medyo napaka-active ng ITC set natin dahil usually po, ito po yung breeding places ng tropical cyclone. So since napaka-active ng ITC set, kada low pressure system ng ITC set na de-develop po into tropical cyclone. Ang Department of Agriculture nakatutok na rin sa pagtulong sa mga naapektuhang magsasaka. Sa kanilang datos, umaabot na sa mahigit 10 bilyong piso ang pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo. Partikular na dito ang bagyong Christine at bagyong Marce. Mula sa nasabing halaga, halos 60% o katumbas dito ay mula sa pananim na palay na aabot sa 6 na bilyong piso. Yung mga commodity banner programs po ng Department of Agriculture ay meron po yung mga buffer seeds in every region. So yun po yung pangunahing minomobilize natin so that we could provide immediate support. But as to pag na-clear na no, and they would really assess kung ano yung extent ng damage, we are also accepting proposals for rehabilitations na pinapasok naman po namin under the Quick Response Fund. Naomi, sa usapin ng mga bagyo na papasok pa sa bansa ayon sa Pag-asa ay posibleng umabot pa sa 2 hanggang 3 yung papasok na bagyo sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Kabilang na dyan yung nasa labas ngayon ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyo at tatawaging bagyong Pipito. Ang Department of Agriculture naman now sinabing posibleng maapektuhan na nga yung production ng palay dito sa bansa dahil nga sa sunod-sunod na pagtama ng bagyo at sa lawak ng pinsala na idinulot nito. Kung kaya inaasahan daw nila na maaring tumaas yung pag-import ng bigas sa bansa. At kaugnay naman yan ay kanilang tiniyak at ngayon daw naka-preposition na yung mga seeds na kakailanganin ng mga magsasaka na naapektuhan ng bagyo. Pinag-uusapan na rin ngayon ng Department of Agriculture yung pag-usog ng cropping season sa bansa para hindi ito maitapat doon sa pagpasok ng maraming bagyo o yung huling quarter ng bawat taon. Naomi. Maraming salamat, Ryan Lesiges.